I am sure na alala nyo ang pinakauna nating drip pond and ngayon ay i-makeover na natin to. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece collection natin. Dried Daphnia, Spirulina Tablets, Protein Booster, PO1, APK, Ana Taiwan. Okiko Trio, meron tayong Platinum, Quick Red Head Mark, and Head Up Puncher. Available din ang ating Optimum Beta Pellets, meron tayo ditong Portable Aerator, and meron din tayong mga BBS eggs. Last but not the least, check out our Drip Minis. Meron tayong Mini Dry to Effects Worms. This one retails for 55 pesos only and meron tayong Mini Decap. This one retails for 50 pesos only. So ano pang hinihintay nyo? Add to cart in Drip, checkout mo na yan. Gusto ko lang pagmasdan nyo ang itsura ng ating drip pond nung nakaraan bago pa natin siya gawin. Dahil ito ang magiging pinakaunang project natin for 2024. Just for documentation purposes, sinimulan ko to ng November 13. Yun ang araw today. Gusto ko kayong i-welcome lahat sa ating bagong project na tinatawag na The Red Box. Hindi po gagawing pulang-pula ang ating pond. The reason kung bakit The Red Box yung tatawag ko dito sa ating project na to dahil makikip na tayo ng mga isdang kulay pula. While ongoing ang project na to, gusto kong hulaan nyo kung anong klaseng pulang isda yung ikikip natin dito sa ating The Red Box. Well anyways, without further ado, simulan na natin itong ating The Red Box. Alam nyo naman na aquatic plantito tayo, so kailangan natin i-rehome ang ating mga red rubin and yung mga parrot feather na yan. Meron pa ako ditong isang extra top and baka ilagay ko yan dun sa ating drip plant box. Yung mga extra halaman dito ay tatanggalin ko muna. Ilalagay ko sila dito sa planggana kasi kailangan natin silang i-replant mamaya. Dami ko pa ditong mga extra plants, yung mga hydrelia na ganyang kakahaba. I-replant din natin yan, huhugasan natin lahat yan. Same goes dito sa ating DIY filter dati, naalala nyo to? Meron tayo dito mga parrot feather, kukunin natin lahat yan, pati yung mga red rubin. Lahat to ay huhugasan and i-replant natin. Ibababad ko lang sa tap water ang ating plants tapos mamaya tatakpan natin siya ng ganun para hindi siya mukbangin ng mga aso natin. Now, kailangan na natin tanggalin yung mga bato, yung mga nakalagay na filtration na yan. Tapos, ililipat ko na rin yung ating mga PKBM test fish dito. So, dito, nag-prepare na ako ng isang bucket, nilagyan ko ng aeration. Dahil itong mga isdang to, ilalagay natin sa ating 100-gallon Godzilla tank. Dito nga pumasok yung mga ibang isda and shrimp sa filtration system natin. Nakapag-decide na pala ako, pag meron akong mga mahuhuling mga shrimp, ilalagay ko na lang siya sa ating drip plant box para mabuhay sila ng maayos doon. Sobrang laki naman ng area doon eh. Drain na natin ng konti ang ating pond para madaling hulihin yung mga isda natin. Tapos doon sa drain, sasalangan ko na lang neto para kung sakaling may mga shrimps na mahihigop doon sa drain, ay masasalo sila nung net natin. Now, nagsistart na tayong mag-drain dito sa ating pond. Ayan. Tapos, ayan, hayaan lang natin bumaba ng konti yung tubig dito para mahuli na natin yung mga fish. So far, wala pa namang nahihigop na isda. Abang-abang lang ako dito, tapos lilipat ko agad pag may nakita ako. Still draining ang ating pond and nandun si Sam, binabantayan niya kung may lalabas na fish dun sa ating net. Tapos tatawagin niya ako pag mayroon. Tapos ilalagay namin dito sa maliit na bucket na to para makollect natin silang lahat. Makikita mo dito ay, ayan, dami para nating isda dito. Sobrang dami, as in. Okay lang naman nagabihin tayo dito dahil meron naman tayong ilaw dito sa Drip Outdoor. Now, sobrang baba na ng tubig natin. Pwede na tayong pumasok tapos hulihin na natin yung mga isdang nandito sa ating pond. Ayun yung mga isda, nagtatago lang sila dito. So huhulihin natin lahat yan. Inabot na ako ng hapon, priority natin maglipat ng mga livestock. Nahuli ko na lahat ng mga isda dito at naubos yung oras ko kakalipat ng mga shrimp dito. Kahit isang pirasong shrimp ay ayokong mamatay, so lahat ay nilipat ko dito. Puro nakaisa't kalahating oras ako kakalipat kakatanggal ng mga dumi. I-acclimate na natin ang mga isda dito sa ating 100-gallon tank para wala na tayong problema. Now, tapos na ang aking acclimation process. Iisa-isahin ko nang ilipat itong mga isdang to sa ating 100-gallon tank. Ito na yung first batch. Medyo malalaki itong mga to. Moli pa rin yung mga yan ha, pero sobrang lalaki nila. Lipat na natin sila dito sa 100-gallon tank para marami ng isda dito. Ayan. Grabe yun, napakalalaki ng mga moli. So, nandito na ang ating mga isda sa ating 100-gallon tank. Handyan sila, naglalanguyan sila. Yung iba naman ay nagtatago dito sa bandang baba dito. Pa yung iba nandun sa sulok, nakakatawa. So, hahayaan ko muna silang maka-adjust dito sa ating 100-gallon tank. Papatayin ko muna yung ilaw para mamatay din ang ating wave maker. Ayan, lumalabas na sila pa isa-isa. Nakakatuwa naman. Since nailipat na natin ang mga livestock, ituloy na natin yung paglilinis dito sa ating pond.